Sumayo po tayong lahat, mga minamahal. Let us all rise up. Amen. Dahil sa paglilingkod po sa ating Panginoon at lalo tigit sa ating pagpupuri, wala pong exempted. Dahil lahat po tayo binigyan ng Diyos ng hininga. At ang lahat na may hininga, pwede po bang sumigaw na praise the Lord? Ang inyong mga tinig, mga kapatid, tanda po na tayo mga buhay na buhay sa umagang ito. Dahil ang sabi ng Biblia, the dead praise not the Lord. Ang mga patay ay hindi nagpupuri sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, we bring the sacrifice of praise. Dalhin po natin, huwag muna kayong pumunta mga bata, dito. Wala pa akong sinabi na maupo na kayo dyan. Mamaya na kayo. Dahil para ang mga bata makapaglilingkod din naman, makapag-aalay din naman, makapagdala din naman ng handog para sa Panginoon. We bring the sacrifice of praise. Dahil ang sabi po sa Psalms 150 verse 6, ang lahat na may buhay, na may hininga, meaning bata, matanda, lahat na pinagkalooban ng Diyos ng kalakasan, you are commanded to worship. Tayo ay inutusan. Pag sinabing utos, mga kapatid, it is not an option. It is a command. Therefore, kailangan talaga na ibuka natin ang ating mga bibig at ihandog po natin ang pinakamatamis na mga papuri sa ating Panginoon. Of course, sabi ng banal na kasulatan, dumarating ang oras at ngayon na. Ngayon na nga. Ito na ang panahon, mga kapatid. Kahit na Sunday lamang tayo for now, nagkatipon-tipon mga kapatid, dapat sulitin po natin ang bawat tiktak ng orasan. Sulitin po natin ang pagkakataong ito na ating pong ihandog sa ating Panginoon. Ano pong required ng Panginoon? By Him therefore. Ang sabi po doon sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present, take note, that you present your body a living sacrifice. Kaya yung ating pong mga katawan, ito po mga kapatid ang kinasasabitan, kinaoahuan ng Panginoon na ating pong ihandog mga kapatid, ang ating pong sarili, yung ating pong buong buong pagkatao mga kapatid, ang lahat ng nasa loob ko. Sinabi ni David, I will bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Pupurihin ko ang Panginoon, ang lahat na nasa loob ko. Hallelujah! Mga kapatid, ito ay lagi nating naririnig. Itinuturo ito sa mga apostolic and Pentecostal people na pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, it is required that we should love the Lord our God with all our strength, with all our mind, with all our soul, with all our hearts. Kapag gagawin po natin, kahit sandi ka lang nakarating mga kapatid, dahil ikaw ay nakapag-alay sa ating Panginoon, sa makatuwid, matutupad po ang Psalms chapter 37. Ang sabi ron, delight yourself unto the Lord. Ibig sabihin, napaligaya mo ang Panginoon. Napaligaya po natin ang Panginoon sa mga oras na ito. Hallelujah! Ang lahat ng may mga bibig magsayang praise the Lord. Ang lahat na may mga kamay, wagayway natin sa ating Panginoon. Dahil ang tunay na pagpupuri, meron pong physical participation. Hallelujah! Mula ulo hanggang talampakan. Yan po ang mga apostolic. Yan po ang mga Pentecostal people na kasali doon po sa araw ng Pentecostes. Hallelujah! And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit give them utterance.
mayroong kakaibang kapangyarihan na lalabas sa ating katauhan, mga kapatid. Kapag ang ating pong pagpupuri sa ating Panginoon mula sa puso, mula sa ating buong kaluluwa, mga kapatid, maramdaman po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. One more time, let us offer a sacrifice of praise. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Pansamantala, wala tayong Sunday school dahil medyo maaga po kayong dumating. Kaya nararapat, mga kapatid, sulitin po natin sa pagpupuri. Pati mga bata habang nangangaral, mga kapatid, doon sila. Pero hindi sila nakapag-offer ng sacrifice of praise. Kaya bago sila makinig doon sa teacher nila, mga kapatid, lahat ay involved. Lahat sama-sama tayo. Psalms 133 verse 1. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahan, nagkakaisa. Hallelujah! Ang sarap pakinggan, mga kapatid. Alam niyo po, hindi yan para sa pastor. Yung mga offering natin, mga club offerings natin, mga kapatid, is for unto God. Yes. Hallelujah. Amen! Minsan pa, mga kapatid, ibigay na po natin ang pinakamadalisa at pinakamalakasan at yung pagpupuri, mga kapatid, na hindi lamang pamatay ng lamok na walang kabuhay-buhay. Ibigay mo ang iyong lakas. Karon, ibigay mo ang iyong lakas. Sayang na lang, mga kapatid, ang lakas-lakas mo magtrabaho araw-araw sa Monday hanggang Saturday, maging sa Sunday, ang iba magtatrabaho pa, ikinugugol, binibigay nila ang lakas nila para sa kanilang pansarili. Dapat, mga kapatid, ang ating lakas ibigay natin sa Panginoon, dahil ang lakas na ito, walang sinumang may kaloob o nagbigay nito, Diyos din naman. Kaya ibalik din natin sa Diyos ang kalakasang ito. Hallelujah! When the Spirit of the Lord is in my soul, I can shout, I can clap, I can dance, I can jump. Hallelujah! Praise God! Amen! Amen! Mawawala po yung mga karamdaman ng ating kaluluwa, mga kapatid. Sa physical, mayroong arthritis, mayroong diabetes, kung ano-ano pa, mga kapatid, kaya hindi katakataka mahinang magpuri. Kaya ang ating kaluluwa, kapag nagkakaroon din ng karamdaman, hindi katakataka, mga kapatid, medyo makikita din po sa manifestation na hihina kayo. Pero pagka tayong lahat, mga kapatid, ay energetic, pagka tayong lahat ay alive, pagka tayong lahat ay enthusiastic, may kagalakan, mga kapatid, ibig sabihin magaling ang iyong kaluluwa. Amen! Hallelujah! Amen! Mahihiya naman tayo, mga kapatid. Ngayon nga lang po tayo nakapaghandog sa ating Panginoon. Hindi pa lubos-lubos, mga kapatid. Lubusin na natin. Amen! 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 Palakpakan po na one more time ang ating Panginoon. Para sa tuwing mga kagalakas, mga kapatid, 1,000 tayo dito. Kasi kapag nagkaisa tayo sama-sama, mga kapatid, ang pakiramdam na sa labas, ang dami-dami natin. Kaya one time may hanggaling doon, talaga nakipag-isyuso, gusto lang talaga makita kung gaano karami ang bilang natin. Dahil sa kanyang pakiramdam, yung kanyang pandinig, ang dami-dami natin. Pero nasyak siya nung nakarating dito, sino kaya yung kanyang ibang mga kasamahan? Mga anghel pala. Hallelujah. Amen. Praise God. One more time. Palakpakan po natin. Panginoon, bago po namin ipagpatuloy, O Diyos, ang iyong mga salita. Panginoon, salamat po sa anointing. Salamat po sa divine wisdom. Salamat po ka, Panginoon, sa banal na Espiritu. Salamat po, Diyos, ay yung dakilang katapatan at nagkaroon din naman kami, Panginoon, ng benepisyo. At ito po ay kapayapaan di masayod ng aming kaisipan. In Jesus' name, palagpakan po natin ang Panginoon. Thank God. Amen.
pwede na pumunta doon. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mga kapatid, sa huling bahagi po ng ating pananambahan, walang iba kundi ang pakikinig ng mga salita ng Diyos. Ito ang tinapay o pagkain ng ating kaluluwa. Pakinggan niyo po mga kapatid bago po natin pakinggan ang ating inihandang kunting messages mga kapatid. Pero para the more na mag-increase po ang ating faith sa mga salita ng ating Panginoon, ganito po ang kanyang sinabi. Isaiah chapter 40, verse 8. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay namamalagi magpakailan. Amen. Hallelujah! Wala na pong iba mga kapatid. Come on, palagpagan po natin one more time ang ating Panginoon. Hallelujah. Wala na pong ibang makasatisfy ng ating mga kaluluwa, mga kapatid, maliban sa mga salita ng Diyos. Dahil ito mga kapatid, ang pagkain nga po ng ating kaluluwa at dito po tayo lumulusok, nakakakuha ng mga vitamins, nutrients, lahat mga kapatid na kakailanganin ng ating kaluluwa ay mula po sa salita ng Diyos. Hallelujah! Woo! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Now, ito po mga kapatid ang bibigyan ko ng impact at diin ngayong umaga. Bago po tayo magkahiwa-hiwalay, nawa ma-recharge po ang ating mga kaluluwa na ang bawat naririto mga kapatid ay magkaroon ng panibagong sigla at lakas sa kanilang paglilingkod. One more time, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Renewal of our strength. Yan po mga kapatid. Kailangan, di ba, ang cellphone mga kapatid kapag yun po, ito yung ginamit. Pagkatapos, hindi mo i-charge ito, anong mangyari? Malulubat po. Amen? Ilang oras mga kapatid na ginagamit mo, nalulubat din po. Kaya ang ating mga kaluluwa, nalulubat din po. Nanghihina din po. Kailangan ito'y makakain ng mga salita ng Diyos upang tayo ay muling sumigla. Upang tayo magkaroon ng kalakasan sa ating pong pakikipagbaka mga kapatid sa sanglibutang ito. Hindi po mga kapatid madali ang labanan ng ating pong kaluluwa. Kung kaya ito ang kailangan natin mga kapatid. Ang sabi dito, nagtanong ang ating Panginoon, Isaiah chapter 40. Itong apat na verses mga kapatid, Isaiah chapter 40 verses 28 all the way down to 31. Isa-isahin po natin dahil dito po mga kapatid nakasalalay ang kalakasan ng ating mga kaluluwa. Ang sabi dito sa verse 28, Has thou not known? Tanong ng Panginoon, Has thou not known? Has thou not heard? Hindi mo baga
naalaman? Nagtanong ang Panginoon, hindi mo baga narinig? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Well, sa mga matagal na sa paglilingkod, mga kapatid ko, lahat ay ating, sabihin ba natin, kung hindi man lahat, pero napakarami na nating narinig. At napakarami na nating nalalaman. Kaya tinanong muli ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi baga ninyo naalaman? Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Gusto ng ating Panginoon na muli nating sariwain kung ano po, mga kapatid, ang ating nalalaman tungkol sa Kanya. Dahil kung hindi po natin lubusan nakilala, mga kapatid ko, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ating makapangyarihang Diyos, meron pong kulang at meron pong problema diyan. Kaya ang Panginoon, muli, mga kapatid, nagtanong at nagpaalaala sa atin. Hindi baga ninyo naalaman? Mga kapatid, in Hebrews chapter 4, verse 2, ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. For unto us the gospel was preached, as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Kaya mga kapatid, nagtanong ang Panginoon, hindi ba ninyo narinig ng maraming beses? Kaya nga ang problema, tuklasin natin dito sa Hebrews chapter 4, verse 2. Ang sabi ng Biblia, sapagkat tunay. Sabi ng Biblia, mga kapatid, sapagkat tunay na ipinangaral sa atin ang Ebanghelyo, ang mabubuting balita. Kagaya din naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang kanilang napakinggan. Bakit hindi nila napakinabangan, mga kapatid? Anong problema? Kaya nagtanong ang Panginoon. At ito din po, mga kapatid, katangunungan para sa atin. Ito'y parang ating sariwain. At kung dito rin po tayo nagkulang, dapat natin, mga kapatid, isaayos at baguhin at gawin kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya, yun po, mga kapatid ko, naalaman po natin, narinig po natin, pero gustong ipaalaala ng Panginoon kung ano itong ating naalaman tungkol sa Kanya. Para mapapakinabangan po natin, mga kapatid, ang salitang ipinangangaral sa atin. Una, mga kapatid, hindi ba nalaman po natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Amen? Amen. At siya din po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Alam na po natin yan. Walang ibang Diyos na ating kinikilala at sinasamba. Dahil kung tayo po ay kumilala pa ng ibang Diyos, lumalabas po, mga kapatid, na tayo po ay yung tinatawag katulad sa sumasamba sa ibang Diyos na kinamumuhian ng ating Panginoon. Because our God is a jealous God. Kaya alam po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala siyang kapares, wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Siya ang nag-iisang Diyos. At yan po ang ating nalalaman. Amen? Amen. Siya din po ang Diyos, mga kapatid, na nasa lahat ng dako. Naalaman po natin yan. Walang question. Kaya pero kung minsan, mga kapatid, dito tayo sinusubok. Dahil pagdating na meron tayong mga problema, pagdating na meron tayong mga pinagdadaanan, mga kapatid, parang nalilimutan natin kung sino po ang Diyos na ating nakilala at kung ano po ang kanyang katangian, mga kapatid. At parang palagay natin, wala ang Diyos. Wala ang Diyos, mga kapatid, kung saan tayo naroon.
Ang akala natin mga kapatid, andito lang sa bahay ng Panginoon, dito natin nararamdaman. Hindi po, kahit sa bahay tayo, kahit saan tayo dako, yan po ang mga nakaalam talaga. Kaya nagtanong ang Panginoon, hindi pa inyo naalaman? Oo, yung sasabihin, huwag yung sasabihin na ako'y, naroon lang sa isang dako. Everybody say praise the Lord. Kaya pagka meron tayong mga problema mga kapatid, talagang napakalapit ang mga pakinig ng Panginoon at gusto niya lamang kung ikaw talaga nalaman mo kung sino siya, na hindi siya mga kapatid nandun sa Estados Unidos lamang na sa Israel. Pagka ikay may suliranin kapag ka talagang ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay nasa lahat ng dako, karamay mo siya, andyan siya nakikinig, interesado sa mga kapatid na mapakinggan kung ano ang iyong mga hinanaing, kung ano ang iyong mga problema, kung ano ang iyong pangangailangan. Andyan ang Diyos, interesado siya, hindi siya nasa malayo, siya ay kapiling mo. Kapag ikaw talaga mga kapatid ay tunay na naniniwala, kaya nga po dinote ko ang Hebrews chapter 4 verse 2, hindi nila pinakinabangan ang mga salitang kanilang narinig. Bakit? Walang kalakip na pananampalataya doon sa kanilang doon sa kanilang napakinggan. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Napakahalaga talaga mga kapatid, itong salitang pananampalataya. Dito mga kapatid, dito ang dito ang labanan. Dito nakasalalay ang tagumpay. Amen. Everybody say praise the Lord. Dahil mag-alinlangan, once na mag-alinlangan ka mga kapatid, agawin ni Satanas ang iyong tagumpay. Agawin ka agad ni Satanas mga kapatid. Once na nag-alinlangan ka, dapat matatanggap mo ang mga benepisyo. Talaga is aagawin yan ni Satanas. Kaya nga po mga kapatid, paulit-ulit tayo po ay pinalalahanan mula sa salita ng Diyos. The just shall live by faith. Kung ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, dapat mabuhay po tayo sa pananampalataya. Sa papaanong paraan, pag sinabi ng Diyos mula sa kanyang mga salita, huwag kang mag-alinlangan. Yan ang ibig sabihin mga kapatid. Kung gusto po natin maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, at kung nais po natin makita ang gagawin ng Diyos na mga bagay na kahanga-hanga, mga kapatid, para pakikinabangan po natin yung ating napakinggan, ang susi diyan, huwag kang mag-alinlangan sa kanyang mga salita. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Amen! Sapagkat ang kalaban ng pananampalataya walang iba kundi ang pag-alinlangan. Amen! Kaya sabi nga ng salita ng Diyos, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon, na siyang tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon sa mga taong nag-alinlangan. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang problema sa mga Israel, bakit hindi nga po sila mga kapatid nakarating sa land of promise na ipinangako ng ating Panginoon sa kanila, maliban lamang kay Joshua and Caleb? Mga kapatid, dahil sa kanilang pag-alinlangan, doon sa kanilang napakinggan, walang kalakip na pananampalataya. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Kaya, nag-alinlangan pa ba tayo mga kapatid sa ating Diyos na pinaglilingkuran? Hello? Yes. Hindi siya nawawala, baka tayo nawawala. Bumalik tayo sa Kanya dahil kailanman hindi nawawala ang Panginoon. At kailanman hindi nang iiwan ang Panginoon, tayo lang ang iiwan.
Hallelujah. Bumalik ka lang. Hanggat may buhay, may pag-asa ka pa. Amen. Dahil ang Panginoon ang nandiyan lamang, hindi sumusuko ang ating Panginoon. Dahil ayaw niya na kahit ni isang kaluluwa mapahamak. Gusto niya kakasamahin niya ang lahat ng kanyang mga nilikha. Amen. Pero mga kapatid, ang katotohanan nagsasabi na marami nga po ang mapapahamak. Pero gagawin ng Diyos ang lahat ng kaparaanan para ikaw at ako ay hindi po mapahamak kundi maligtas at makapiling po natin sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Ganyan po mga kapatid, maniwala po tayo na ang Panginoon ay nasa lahat ng tao. Kung may pinagdadaanan ka, may problema ka, saan ka man sa kotse, saan ka man naroroon, mga kapatid, huwag kang mag-alala, katabi mo ang Panginoon, kasama mo ang Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kapag yun po ang ating mindset, mga kapatid, hindi magtatagumpay ang kaaway. At hindi po kailanman ikaw ay mawawala sa presensya ng ating Panginoon sapagkat lagi mo siyang kapiling. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hast thou not known, hast thou not heard, the everlasting God, the Lord, who created the ends of the earth, there is no searching for Him. Ito nga po mga kapatid, salamat na lang dahil may salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, walang makatarok sa kanyang unawa. Amen. Hindi mo talaga mga kapatid, pwedeng sabihin natin, kung ang iyong batayan ay iyong likas na kaisipan at kaalaman, talagang hindi mo talaga mapag-unawa ang kalooban ng Panginoon. Pero bakit nauunawaan natin ang pag-iisip ng Panginoon? Dahil sa kanyang mga salita, mga kapatid. Amen. Amen. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos dahil mga kapatid, unti-unti mong madiscover kung ano ang kaisipan at kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Hallelujah! Amen? Amen. Sabi ng Apostle Paul, mga kapatid, for the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them. Kaya, pag tayo po ay mayroong salita ng Diyos na nakintal na ukit sa ating mga puso, mga kapatid, diyan po natin mapag-undawa ang kaisipan ng Panginoon. Amen. Kaya nga, God is bound by His words. Dahil po siya. Kaya napakalaga mga kapatid, na gamitin po natin ang kanyang mga salita dahil hindi po maikaila ng Panginoon pagka ginamit po natin ang kanyang mga salita. Everybody say amen. Kaya nga hindi maarok sino man, hindi maarok mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, for the heavens are higher. O nga naman mga kapatid, paano nga natin maabot ang unawa, ang landasin ng Panginoon, ang layo-layo niya, nasa trono siya, tayo nasa lupa lang. Hindi imposible mga kapatid. Pero, eto nga po, kung tayo po, sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus our Lord. Paano tayo mga kapatid? Makakaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sabi niya, dapat magkaroon tayo ng pag-iisip gaya din naman kay Kristo, mga kapatid. Ano ang kaisipan ni Kristo, mga kapatid? Ayan, Philippians chapter 4 verse 8, whatsoever things are true. Walang kabulaanan sa Diyos. Hindi siya kailanman makapagsisinungaling. Ang lahat ng kanyang karakter, ito mga kapatid, ipinaalam niya sa atin. Na ang sabi niya, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, ang
ang lahat, mga kapatid, na mga mabubuting bagay. Yan po ang kalooban o kaisipan ng Diyos. Kaya kung ang ating buhay, mga kapatid, ay maangkop sa mga nabanggit, meaning, mga kapatid, naabot po natin ang kaisipan o kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Namumuhay tayo sa katotohanan. Kasi ang Panginoon, mga kapatid, always right yan. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Now, ang sabi niya, mga kapatid, hindi ba ninyo naalaman, hindi ba ninyo narinig, at salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil pag meron tayong pagtitipon, tayo po ay sama-samang nakikinig ng salita ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon. At sa ating pakikinig, mga kapatid, dito sumisibol, dito lumalago ang ating pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of the Lord. Ang paniniwala nanggagaling sa pakikinig sa mga tuwid bagay, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kung ikaw, mga kapatid, nakaalam sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, at nang mapakinggan mo ang kanyang mga salita, mga kapatid, ito ang good news. Everybody say praise the Lord. He giveth power to the faint. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. Amen. Dahil pinakikinggan natin ang kanyang mga salita, katulad dito, mga kapatid ko, kumakain ng ating kaluluwa. Ito ang isa sa paraan ng Panginoon na magkaroon po tayo ng panibagong lakas. Dahil sabi ng Panginoon, bibigyan ko sila ang mahihina, ang nanlulupaypay, palalakasin ko. Hallelujah. Kaya ito ang blessing, mga kapatid, ng ating pagtipon-tipon. Dahil napakinggan natin ang salita ng Panginoon. At sa ating pakikinig, marinig po natin, mga kapatid ko, ang layunin ng Panginoon. Kung bakit ikaw at ako, sama-sama po tayo. Dahil alam ng Panginoon ang ating mga kaluluwa nalulubat na. Hallelujah. Pero andito, mga kapatid, ang main source ng power. I-recharge natin sa Kanya. Amen. Ang sabi, mga kapatid, ng pinagmulan ng ika nga power, mga kapatid, sabi niya, ako'y magbibigay sa iyo. Amen. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Praise God. At yung mga, sabi nga, ako, siya bibigyan ko, siya nagbibigay ng lakas sa mahina at sa mga walang kapangyarihan. Everybody say, walang kapangyarihan. Wala talaga tayong magagawa, wala ang Panginoon. Nasa Kanya, mga kapatid, nakasalalay ang ating buhay. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga walang kapangyarihan, pananaganain ko ng kalakasan. Huwag ka mag-alala, mga kapatid. Amen. Sa pamamagitan ng iyong pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid ko, hindi ka manlalata, kundi magkaroon ka ng panibagong sigla. Everybody say praise the Lord. Magkaroon ka ng panibagong pag-asa. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ito tinukoy, totoo po, na kapag ka ang tao ay bata pa, binata pa, mga kapatid, nasa mura pang edad, compare natin sa mga senior, mapapansin natin, malalakas talaga ang mga binata. Amen. Amen. Andiyan talaga nakasalalay sa kanila ang tinatawag na kalakasan. Kasi biblical naman niyan, mga kapatid, the glory of a young man is their strength.
Anong kalwalhatian ng mga binata, mga kapatid, yung kanilang kalakasan. Naranasan din po natin yan, yung kalakasan pa natin. Kahit 24 hours, mga kapatid, kahit palakbayin po tayo sa malayo, talagang nakakasurvive po tayo. Pero mga kapatid, nung medyo gumulang na tayo at naging senior ng mga kapatid, iba na ang ating kalakasan. Everybody say praise the Lord. Pero ang sabi ng Biblia, pati ang mga kabinataan ay manlalata at mapapago. Ang mga binata ay lubos ng mga lulumpo. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Kaya huwag nating ipagmamalaki ang ating lakas. Bata, matanda, sa harapan ng Panginoon, wala tayong may pagmamalaki. Nasabihin natin mga kapatid, malakas pa ako. Sabihin natin, mahaba pa ang buhay ko, hindi pa ako mamamatay. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, mga binata, may mga kalakasan, kayo mapapagod, manlalata at mapapagod. Pero ang good news, sabihin natin, good news. Ito mga kapatid, ang blessing ng ating fellowship. Dahil tayo naghihintay, ang sabi ng banal na kasulatan, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Kaya itong ating pagtitipon, mga kapatid, ito po ay patuloy na paghihintay natin sa Panginoon. Hallelujah! Mapalad po tayo na kung siya po'y dumating, nadatnan po tayo, mga kapatid, naroon po tayo sa gawain ng ating Panginoon na nagpupuri, na nagpapasalamat, na sumasamba sa ating dakilang manlilikha, mga kapatid. One more time, let us worship the name of Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po na naghihintay, magkaroon po tayo ng panibagong lakas. At ang sabi ng Biblia, sila ikay pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y nagsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y nagsisilakat at hindi manghihina. Hallelujah. Bakit, mga kapatid, napapakinggan po natin ang mga salita ng Diyos? Naunawaan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. Alam po natin ang ating kinabukasan. Amen. Amen. Dahil sa salita ng Diyos, mga kapatid, may assurance po tayo. Ang tunay na buhay, mga kapatid, na ating mininiti, hindi po sa sanlibutan ito. Dahil ang buhay sa sanlibutan ito ay pansamantala lamang. Tatapat, meron po tayong isang dako, mga kapatid, na pinaka-miniti ng ating kaluluwa sa mapatuwid bagay, ang kaharian ng Diyos, na doon po tayo, mga kapatid ko, mabuhay na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan. Kagaya po ni Abraham, mga kapatid, for he looked for a city which have foundations, whose builder and maker is God. Kaya hindi niya inalintana, mga kapatid, na siya po'y maging estranghero. Patolda-tolda lang. Pero he looked for the city which have foundations, sapagkat ang kanyang minimiki, mga kapatid, ang ang bayan na kung saan ang nagtayo, ang kinasasali sa mga ang nagtayo at kinasasaligan, hindi tao kundi ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi po masisira, hindi po, mga kapatid ko, maluluma. Ito'y mananatili magpakailanman. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Yan po ang benepisyo, yan po ang pakinabang, mga kapatid, kung ating naalaman at narinig ang mga salita ng Panginoon. Ngayon, dahil sa buhay na ito, samantalang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hindi natin alam, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan.
Yan po ay isang misteryo. Amen. Dahil kung nalalaman sana natin kung anong petsa, anong taon, anong buwan mga kapatid, hindi na tayo patumpik-tumpik pang maglilingkod sa ating Panginoon. Kung alam natin mga kapatid na isang buwan na lamang, aba kahit na mag-fasting na, bahala na patay kung patay, alam mo, pagkatapos ng isang buwan, kukunin ka na ng Panginoon. Sigurado na ang iyong kaluluwa. Di po ba? Pero ang masaklap mga kapatid, kaya kampante ang nakararami dahil yun nga ang sinabi ng Panginoon, for that day and hour knoweth no man, no not the angels. Sa araw at panahong yaon, walang sino man anghel na hindi nakakaalam, tao pa. Amen? Pero ang isang bagay na nalalaman natin mga kapatid, sigurado talaga na babalik muli ang Panginoon. Amen? Yan po mga kapatid ang walang mintis na pangako ng Panginoon, I shall return. Babalik akong muli. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating buhay ng Diyos mga kapatid. Kaya dahil nandito pa tayo mga kapatid, naunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoon sa makatuwid. Yung mga hamon ng buhay, yung mga problema, suliranin, yung mga kabigatan sa buhay mga kapatid, bigyan ko po kayo mga kapatid ng solusyon. Ito po ay instruksyon mula sa salita ng Panginoon para tayo makasurvive. Kung kailanman darating ang Panginoon, hindi po tayo mga kapatid ko mababahala. Hindi po tayo masasabing tayo po ay magulumihanan mga kapatid. Bakit? Ito, pakinggan nyo. Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing. Makinig kayo mabuti. Magtatapos na ako. Be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Hallelujah! Ito po mga kapatid ko, ang susi. Samantalang naghihintay tayo sa Panginoon. At kung nais po natin maranasan na ang ating kaluluwa mga kapatid ay mga babagong lakas. Amen? Amen. Na tayo po mga kapatid ay maituturing na parabagang mga agila. Hindi iniinda mga kapatid kahit ang lalakas po ng unos, ang lalakas ng hangin, habang ito po mga kapatid ko ay hinihipa ng hangin. Ang isang agila mga kapatid ko, hindi yan sumusuko, hindi yan bumabalik mga kapatid. Kung naramdaman niya ang malakas ng ihip ng hangin, sasalubungin niya yan. Amen. Hello! Amen. Sasalubungin niya yan mga kapatid. Dahil kung siya po ay sumunod sa agos ng hangin, ano ang mangyayari? Masisira ang kanyang pakpak, magkakabuhol-buhol. Pero palibasay, ang isang agila mga kapatid, tested and proven na napakatibay ang kanilang mga balahibo, ang kanilang pakpak mga kapatid. Huwag lamang na siya po ay sumunod sa agos, sa ihip ng hangin. Pero pag ito'y kanyang sasalubungin, lalong gaganda mga kapatid. Amen? Lalong gaganda ang kanyang paglipad. Talagang komportable sila dahil caring niya kahit malakas na hangin mga kapatid. Dahil alam niyang matibay ang kanyang mga pakpak. Let us worship one more time the name of the Lord. Hallelujah. Ang mga taong naghihintay sa nalalapit na pagpadito ng Panginoon, wala nang pang susi. Opo, sa buhay na ito, hindi tayo nawawala ng problema. Amen. Hindi tayo nawawala ng pagsubok. Hindi tayo nawawala ng pasanin. Kaya sinabi ng Jesus Christ, if you want to follow me, then take up your cross daily and follow me. Amen. Kung gusto kayo kang sumunod sa akin, pasanin mo araw-araw sa makatuwid. Samantalang hindi pa dumarating para kunin ang mga anak ng Diyos. Asahan po natin mga kapatid na meron po tayong mga pagsubok. Amen. Pero caring natin ang lahat. Bakit? May pauna po na salita ang ating Panginoon. Huwag mabalisa sa anumang bagay. Wow!
Hindi ba ninyo mga kapatid? Amen. Ha? Ma-appreciate ang sinabi ng Panginoon. Yes, maraming pagsubok. Yes, mayroon tayong mga problema, may pangangailangan. Pero ito ang susi! Amen! Ang susi mga kapatid, para tayo magtagumpay, gaya ng agila, kahit malakas ang hangin, nakakasurvive siya. Dahil mga kapatid, meron siyang matibay na mga pakpak. Ang mga anak ng Diyos ang makapagpapatibay sa Kanya para hindi siya sumuko, para makapagpatuloy siya mga kapatid. Huwag mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat, tingnan nyo, ano man yan, lahat. Ano man yan, kahinaan, o ano man yan, mga katikisuran, o ano man yan, problema, o ano man yan, kahirapan, lahat. Huwag mabalisa sa anumang bagay. Amen. Kundi, narinig nyo, ito mga kapatid, ang sikreto para mga bagong lakas ang bawat manampalataya at hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Madatnan po tayo mga kapatid na tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Kanya at ating maririnig ang sasabihin ng Panginoon, well done. Amen. Well done! Nakasurvive ka dahil nakinig ka sa aking instruksyon. Wala nang ibang susi. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat, hindi sinabi, mga kapatid, ha? Pagka meron lang konting problema, ha? Yun lang mga kapatid. Hindi, marami, sari-sari, maraming mga pinagdadaanan ang bawat isa sa atin, right? Pero ang sabi niya, huwag mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng pananalangin. Amen. Bakit kung ang anak ng Diyos nananalangin, mga kapatid ko, alam po ba ninyo ang kampo ng Diablo ay nanginginig? Amen. Everybody say praise the Lord! Dahil ang ibig sabihin na wala akong magagawa sa Kanya. Dahil siya lumuhod, sino ang kanyang niluhuran? Makapangyarihan sa lahat, wala akong panalo. Ang kanyang niluluhuran, nakakalam ng lahat ng bagay. Alam ko lang, pagka yung isip niya at ipinakita niya sa kanyang gawa, ayun nga ang kanyang isip, nabasa ko na dahil. Pero kung hindi niya nakita sa iyong mga gawa ang iyong iniisip, hindi niya mababasa kung ano ang ating pag-iisip. Kaya dahil ang kaaway natin, He is not the all-knowing. Only God is the all-knowing. Ngayon lumuhod ka sa makapangyarihan sa lahat. Lumuhod ka sa nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Amen! Amen. Lumuhod ka sa Diyos na hindi lamang siya nariyan o narito sa simbahan. Saan man panig, saan man sulok ng mundo, naroon siya. Pag lumuhod ka. Amen. Pag lumuhod ka at nanalangin, at sa iyong pananalangin, mga kapatid, sabi nga, huwag mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin at daing. Nang ibig sabihin mga kapatid na nanalangin ka ng pananalangin, marugtog na pananalangin, ibig sabihin nakikipag-usap ka ng heart-to-heart talk sa Panginoon, nakikipag-usap ka ng puso sa puso, talagang sincere ka mga kapatid at naniniwala ka sa iyong Diyos na pinaglilingkuran na makatutulong at makapagliligtas sa iyo. Hallelujah! Amen! Natuto ka pa rin magpasalamat. Hallelujah. Kaya nga si Satanas suko kay Job. Amen. Amen. Sa lahat ng ginawa ni Satan kay Job, kinuha na ang kanyang mga ari-arian, pati ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero ano ang binitawang mga kataga ni Job? Ang Diyos ika nagbigay. Ang Diyos ika din ang mag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kapag ganyan po ang ating attitude mga kapatid, sa ating pong mga pinagdadaanan, nagawa pa rin tayong lumuhod at manalangin at makapagpapasalamat sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon, ipahayag mo anak.
kinailangan kung ano ang iyong mga usapin. Parinig mo sa akin. Wow! Kapag ka ang Diyos ng langit ang sumang-ayon sa iyo at pakikinggan ka ng ating Panginoon, Amen. sino ang laban sa atin? Walang Poncio Pilato, maging the gates of hell. Mga kapatid, walang sinuman makapipigil sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Dahil tayo po mga kapatid ay ating pong minana mula sa Panginoon ang dakilang pagmamahal na handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Ganon din naman ang ating namana. Who shall separate us from the love of God? No one can able to separate us from the love of God. Minana natin yan sa Kanya. Kaya walang dahilan mga kapatid. Amen! Na tayo po ay susuko sa ating mga kaaway. Yamang nalalaman natin mula sa mga salita ng Diyos na ang ating Diyos na pinaglilingkuran higit na mas makapangyarihan kay Diablo, sinumang anumang espiritu ng kaaway mga kapatid, walang sinumang anumang kapangyarihan ng kadiliman ay hindi po magtatagumpay, hindi po uobra sa kapangyarihan ng Diyos. Paano po natin mga kapatid maging taglay ang kapangyarihan ng Diyos? Walang ibang susi mga kapatid. Kapag ang isang anak ng Diyos hindi na po iniwan ang tinatawag na pananalangin, kailanman mga kapatid, hindi po yan mawawala sa paglilingkod sa Diyos. Siya po ay magtatagumpay sa kanya pong pakikibaka laban sa sanglibutan at sa kapangyarihan ng Diablo. Bakit? Ulitin ko, hindi ba ganinyo naalaman? Wika ng Panginoon, hindi ba ganinyo narinig? Ngayon nalaman na po natin mga kapatid. Ngayon narinig na po natin. Amen? Amen. Na ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Siya ang ating kasama sa lahat ng panahon. Siya ang ating karamay sa lahat ng hamon ng buhay, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga pagsubok. Nariyan ang Panginoon. Kailangan lamang natin magpakumbaba at lumuhod manalangin, Panginoon, wala akong magagawa sa ganang aking sarili. Kailangan kita, tulungan mo ako. Ito ang problema ko. Ma-itemize mo, i-enumerate mo, ito Panginoon. Pag narinig ng ating Panginoon yan, na may kalakip na pananampalataya sa iyo pong pakipag-ugnayan sa Panginoon, ano ang sasabihin ng Panginoon? Anak, ipaglalaban kita. Ipagtatanggol kita. Huwag kang mabahala. Sagot kita! Let us worship one more time. Hallelujah. Hallelujah. Come on, come on. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Amen, amen, amen. Ang source ng ating kalakasan ay mula sa ating Panginoon. Ating narinig, ating nalaman ang kanyang kalooban. At ngayon mga kapatid, wala na po tayong alinlangan na harapin ang ating bukas. Anuman ang mga pagsubok sa ating unahan, meron na po tayong kakayanan. Bakit? Kakampi natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah!